Si Rajon Rondo, naging guest team ng Milwaukee Bucks sa kanilang training camp. Mukhang kailangan na talaga ng lahat ng tulong ng Bucks ngayon dahil dalawang teams ang lumakas dito sa East. Yung guest coach kasi sa training camp ng Bucks, hindi naman kasi official assistant coach ng team nun si Rondo. Last year, dumalaw na rin siya sa training camp nun ng Celtics. Sila yung nag-champion. Baka dito sa pagdalaw niya sa Milwaukee Bucks, masunod. Base kasi kay Doc Rivers, hindi lang naman sa training camp makikita si Rondo. Kahit sa mga mismong game ng Bucks sa regular season, pwedeng mag-appear doon si Rondo bilang guest coach. Pinaganda lang yung term, parang ginawa lang din ngayon ng Dallas Mavericks na kinuha nila bilang consultant si Frank Vogel. Naging under bilang assistant coach si Jason Kidd kay Frank Vogel dati, si Rondo naman bilang player. Si Frank Vogel, defensive-minded coach. Yung defense ng Dallas, yung i-improve nila ngayon. Binanggit na rin dati yun ni Rondo na nagbabago siya ng linya mula player papuntang coach. Hindi niya minamadali. Ang pagre-ready niya, inaalam muna niya or pinag-aaralan yung mga dati niyang coach kung paano mag-facilitate ng workout, practice, kasama na din yung mga speech, pagtawag ng timeout, si Darvinham nga lang nasa box. Kahit yung transition ng pag-connect sa player to player papuntang player to coach, matalino talaga si Rondo, naisip niya yun. Kaya hindi nakakapagtaka na maging guest coach siya sa ibang team sa mga susunod na taon. Pumupunta kasi siya kung saan dati yung mga naging coach niya. Tulad sa Boston, si Brad Stevens na GM na ngayon or nasa executive line na, at si Doc Rivers din na dati niyang coach kung saan sila nag-champion sa Boston noong 2008. Ang mga fans ngayon ng Bulls, nako-confuse din kung ano nangyayari sa team nila. After ng unang araw ng media day, si Marcus Domas, ang star player ng Illinois na crowd favorite din, sinain dati ng Bulls bilang undrafted. Pero after magpa-picture at pinost pa mismo ng Bulls na may caption na Year 1, biglang winave ng team. Based sa timeline, parang kakatapos lang ng unang araw ng training camp nang binitawan nitong si Domas. Hindi naman sinabi kung anong dahilan, pero normal naman kasi yun na basta na lang bibitawan ng isang team ang isang player. Pero ito pa yun, yung isang comment ni Zach LaVine na ginawang memes ng iba. Paulit-ulit yung binasa yung komento ni LaVine, wala namang mali sa sinabi niya. Pero kapag tiningnan kung kanino patungkol yung komento na yon, kay Josh Giddey na bagong point guard ngayon ng Bulls. Alam nyo naman ang track record ni Giddey, huli pero hindi kulong. Wala pa namang Romeo and Juliet law sa Illinois. Ito nababasa ko lang to sa mga forums at comment section, kaya nasa hot seat lagi yung Bulls pagdating sa SOCMED. Yung Giddey kasi karime ng PDD. Iba kasi yung naging meaning ng sinabi ni LaVine kapag kinonekta kay Josh Giddey. Ito pa yung kakaiba dun. Kasama din pala niya sa team si Joshua Primo, yung merong pet iguana. Kaya ire-ready talaga yung mga kamay. Nung winave si Marcus Domas, kinuha kasi noon si Primo. Umaga ng training camp. Nung kumalat yung memes ni LaVine sa Twitterverse, kinahapunan, biglang winave din si Joshua Primo ng Bulls. Hindi man lang naka 24 hours si Pet Iguana. Kaya para nako-confuse yung mga fans ng Bulls ngayon sa nangyayari sa team nila mula nang umalis si DeMar DeRozan at si Alex Caruso na malamang dumaan pa sila sa tanking nito sa regular season. Sinabi pa ni LaVine na okay na siya at walang trade rumor sa kanya papasok ng season. Pero hindi pa rin mawawala yung interest ng Bulls na i-trade siya kapag tumaas ulit ang value. Dahil sa comment naman niya na wala namang masama sa sinabi niya, pero yung image ng player na binanggit niya, doon nagkaroon ng issue at naka-apekto sa Bulls.